Bawat tulak, bawat hatak, bawat buhat, katumbas ay kita para ipangsuporta sa kani-kanilang pamilya. Kaya kahit triple man sa kanilang bigat ang troso, tinitiis nila ito. Sa Albuera, Leyte, nakilala namin ang 6 na magkakaibigan. Nagiging matarik na, nagsisimula ng maging matarik tong dinadaanan natin. Ang mas mahirap pa, matarik na, maputik pa na madulas yung dinadaanan. Paghihila ng mga coco lumber o troso mula sa puno ng nyog ang pakay ng grupo sa pag-akyat sa bundok. Itong bahagi na to, kaya maluwag na malinis, wala nang tanim. Dito sabay-sabay na pinapadausdos yung mga coco lumber. Kaya bago sila umakyat, sumisigaw muna sila para masiguro na walang nagpapabagsak ng coco lumber. Ayaw po, kaya tao din eh! Kasi baka pagkahabang umaakyat tayo, Tamaan tayo dito, patay. Ayaw po! Kaya tao din saka! sige lang, hahanap ako ng ano. Hirap. Mas madali nga na walang sapatos kasi nakakakapit yung paa, no, dun sa putik. Ganito po, Oo. ito po yung kapit. Kumakapit. Kaso madulas. Madulas Madalas kasi. po talaga, ito po talaga eh, ganito Oo, po. pang bricks mo Hindi yung pa nga ano. ito yung pinakamadulas, ma'am eh. Hindi pa Parang ito? Ano to, parang dudulas pa So, talaga to pag ano, Spike to. Pag umuulan. Karaniwang inaabot raw sila ng mahigit 1 oras sa pag-akyat ng bundok. Pero para sa baguhang katulad ko, mas matagal pa. Nung sinabi niyong mahirap ang daan, hindi ko alam na ganito kahirap. Mahirap talaga dito. Mahirap talaga, no? Buhay. Oh my God. Nasa tuktok na tayo ng bundok. Dito nila kinukuha yung troso. Tingnan nyo kung saan tayo galing. Ito po ano, dito nyo po pinapadausdos. Mamaya, dyan din nila ipapadausdos yung coco lumber. Sa tuktok, naabutan nila ang mga putol na troso. Pinuputol na raw ng mga namumuhunang may chainsaw ang mga nyog, sila naman ang binabayaran para ibaba ang mga ito. Gamit ang baon nilang pako at lubid, isa-isa nilang pinakuan ang nasa 80 kilong bigat na coco lumber. Hinahati-hati ang mga ito sa ibabang bahagi ng bundok. Si Warren, 15 taong gulang, ang pinakahirap daw sa paghihila ng troso. Putol at magkakadikit kasi ang kanyang mga daliri sa kamay at paa. Hindi ka nahihirapan dun sa pag-akyat natin kanina? Nahirapan din po, ma'am. Dahil madulas. At saka hindi po sa ibang tao na hindi nakadingkit yung tail niya. Ibig sabihin, hindi makakapit yung paa mo dun sa lupa. Opo.
mas nahihirapan ka din sa iba. Tabi! Bakit mo ito ginagawa, Mari? Wala kaming bigas. Tapos dito ako kumukuha ng pira. Kunti ng pira po yun sa akin. Ibabaon ko po sa PSB ako. Pagkatapos ako ng aral at mayroon akong tatrabaho, hindi na ako maanuhin ng mga tao apihin dahil lang yung mga kamay ko maputol. Mapanganib ang kanilang trabaho. Kwento ni Warren, makailang ulit na siyang nabagsakan ng hinihilang troso. Hulugan ako ng kahoy, sir. Sa paghawak ng tali at yung pang sa tali. Tapos, yun, magsugat-sugat. Masakit. Nawala ng kuko. Katulad ni Warren, paghihila rin ng mga kahoy galing sa bundok ang inaasahang pangkain sa araw-araw ng kaibigan niyang si Jessie, 15 taong gulang. Ginagawa po kasi namin ito ma'am para merong pangbili ng pangbili ng bigas sa sa bahay at pangbili ng ulam at sa mga kapatid ko rin sa pag-aaral. Makailang ulit na rin siyang nadisgrasya. Anong pinakamahirap na bagay dito sa ginagawa ninyo sa bundok? Paghihila. Dahil? Pag hindi ka kasi marunong ma'am, yung paa mo maiipit rin at matatamaan dito. Pag hindi ka pa sanay, muntik na ako malaglag. Nadulas ako eh. Kasi pag umuulan po dito palagi talagang madulas.